sapat ang deklarasyon ng patakaran at mga layunin ng Republic Act No. 7157 sa antas ng prinsipyo sapagkat malinaw nitong itinataguyod ang pambansang soberanya, interes at ang pagkakaroon ng isang malaya at makabayang patakaraang panlabas sa pamamagitan ng isang profesional at institusyonalisadong ugnayang panlabas. Gayunman, sa praktikal na antas, hindi pa rin ito ganap na sapat dahil sa ang aktuwal na pagsasakatuparan ng malayang patakarang panlabas ay nakadepende sa iba pang salik tulad ng kalagayang pang-ekonomiya, ugnayang pansiguridad at political will ng pamahalaan na maaaring maglimita sa pagganap na kalayaan ng Pilipinas sa larangan ng ugnayang panlabas. Sa inyong palagay, sapat na ba ang deklarasyon ng patakaran at mga napapaloob na layunin ng Republic Act No. 7157 para sa hinahangad na malayang patakaran panlabas ng Pilipinas? Pangatwiran, ang batas ay nagtatatagda ng mga mekanismo para sa pagpapatupad ng patakaran panlabas ng Pilipinas tulad ng pagtatatag ng DFA at mga embahada sa ibang bansa. Gayunpaman, may mga argument na ang deklarasyon ng patakaran ay at mga layunin ng Republic Act No. 7157 ay hindi sapat para hinahangad na malayang patakaran panlabas ng Pilipinas. Ang Republic Act of 7157 ay naglalaman ng malinaw na deklarasyon ng patakaran na nagsasabing itataguyod ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas kung saan ang pangunahing konsiderasyon ay ang pambansang soberanya, teritorial na integridad, pambansang interes, at karapatan sa sariling determinasyon. Bukod pa rito, kabilang sa layunin nito ang pagpapalakas ng Career Foreign Service Corps, maging epektibo sa pagsusuri ng mga pangyayari at magsilbing gabay sa pagkamit ng isang malayang patakarang panlabas, kasabay ng pagpapatupad ng tatlong haligi ng patakarang panlabas: pangangalaga sa pambansang seguridad, pagtataguyod ng sigurong ekonomiko, at proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Gayunpaman, bagamat sapat ang komprehensibo ang deklarasyon at mga layunin sa batas upang magsilbing balangkas, ang tunay na kalayaan ng patakarang panlabas ay nakasalalay hindi lamang sa batas kundi pati na rin sa aktwal na pagpapatupad, katatagan ng liderato at kakayahan ng bansa ng pagtawanan ang sarili nitong interes sa harap ng pandaigdig dynamics at mga external pressure. Sapat ang deklarasyon ng patakaran at mga layunin ng RA sapagkat malinaw nitong itinakda na ang patakarang panlabas ng Pilipinas ay dapat maging malaya, nakabatay sa pambansang interes at nagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran. Binibigyang diin din nito ang sovereignty, non-interference at independent foreign policy na sapat na pundasyon para sa isang malaya at makabayang ugnayang panlabas. Ang mensahe ni Claro M. Recto at Lorenzo Teñada tungkol sa mga lider ng pamahalaan ay nais nilang ipakita at paalalahanan ang pamahalaan na unahin ang kapakanan ng bansa, na ipagtanggol at maging makabayan sa bawat paggawa ng mga desisyon. Hinihikayat din nila ang bawat lider ng pamahalaan na iwasan ang pagsandal sa mga banyagang may kapangyarihan at panatilihin ang ganap na kalayaan sa paggawa ng mga desisyon sa patakarang panlabas. Sa kanilang mga talumpati, ipinapahayag ni Senator Claro M. Recto at Lorenzo Teñada ang kahalagahan ng makabayan at tapat na pamumuno. Ipinaglaban ni Recto ang kalayaan at soberanya ng bansa at hinikayat ang mga leader na huwag magpasakop sa impluwensya ng dayuhan. Samantala, binigyan diin ni Teñada ang paggalang sa karapatan ng mamamayan at mga tamang paggamit ng kapangyarihan.
ipinapakita ng kanilang mga mensahe na ang tunay na leader ay nagsisilbi na sa bayan ng may integridad at malasakit. Sa kanilang mga talumpati, ipinabahagi ni Claro, Recto at Lorenzo Tanada sa mga leader ng pamahalaan ang kahalagaan ng tunay na nasyonalismo at kalayaan. Binigyan diin ni Recto na dapat hindi nakadepende ang bansa sa mga dayuhan na sa ekonomiya. Igit naman ni Tanada na hindi magiging ganap ang kalayaan ng Pilipinas hanggat manatili ang kolonyal na kaisipan o sa madaling salita, colonial mentality. Kaya dapat magtaglay ng kamalayang pag-iisip at sariling panindigan ang mga namumuno